Isang paalala, ang video pong ito ay para lamang po sa mga farmers, lalong-lalo na po sa poultry farmers. Okay, magandang umaga po mga kaibigan, mga ka-farmers. Nandito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan sa paghahayupan. Meron po akong napakahalagang bagay mga ka-farmers na ibabahagi sa inyo tungkol sa paggawa natin ng feeds. Kung kayo po ay nagmi-mix o gumagawa ng sarili ninyong patuka o feeds, ay dapat ninyong tapusin ang video ito. Ang feeds mga ka-farmers ay may 5 napakahalagang components para maging kumpleto ang nutrients nito. Ito ang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, at ang fats. Mga ka-farmers, sa video ito ay ang fats muna ang aking ipapaliwanag kung saan ito nanggagaling at kung bakit napakahalaga nito sa health ng ating mga alagang hayop, lalong-lalo na po ang manok. Ang fats po mga ka-farmers ay binubuo yan ng iba't ibang fatty acids. Ito po ay may napakahalagang role sa health ng ating mga hayop. Ang mga fatty acids naman mga kaibigan ay kusa itong nagagawa o napoprovide mismo ng katawan ng ating mga alagang hayop. Pero alam niyo mga ka-farmers, ang mga hayop naman tulad ng manok ay ang katawan nila ay kusa itong nakakapag-produce ng mga fatty acids. Pero sa kabila po nito, may isang fatty acid na hindi nagagawa ng katawan ng mga manok o anumang hayop. Ito po ang linoleic acid. Kaya very essential o napakahalaga ng fatty acid na ito. Kaya sa pamamagitan ng mga ingredients natin sa ating feed mixing ay sinasamahan natin ito ng linoleic acid na ito ay nakukuha sa corn oil at maging sa black soldier fly larvae o sa BSFL. Kaya po kapag tayo ay gumagawa ng sariling patuka o feeds, at least 1% po ng linoleic acid ay dapat nating mailagay yan o maisama sa ating ingredients. Kaya po kung mapapansin ninyo sa aking feed formulation ay may corn oil po na inclusion ito. Dahil dito ko po kinukuha ang linoleic acid. Dahil po ang corn oil ay mayaman po yan o mataas po ang linoleic acid content nito. Ito po, base sa mga pag-aaral na ginawa, kapag kulang o walang linoleic acid ang isang feeds, dito po ang mangyayari o resulta. Ayan, basahin natin. Lack of source of linoleic acid in the diet of young chicks result in suboptimal growth rate, enlarged fatty livers, and reduced resistance to respiratory infections. Ibig sabihin po, magiging sakitin at wala silang panlaban sa mga posible na dumapo sa kanilang sakit. Yan po ang magiging resulta kapag wala pong linoleic acid ang isang feeds. Kaya po napakahalaga ng fatty acid na ito. Kaya po very essential po ito ha. Kailangang may linoleic acid po ang ating feeds. Ito naman po ang mga positibong epekto kapag may linoleic acid po ang ating feeds. Ito basahin natin. Enhance. Supplementation with linoleic acids provides metabolizable energy which reduces the percentage of necessary amount of feed intake. By adding 1 to 2%, an increase in egg weight can be observed. As it increases the yolk weight, probably because it improves the mechanism and lipoprotein synthesis in the oviduct, it is necessary to add enzymes to the formulation for more efficient assimilation. Kaya po napaka-importante talaga ang linoleic acid. Kailangan mailagay natin yan o maibilong natin yan sa ating feed mixing o sa ating feed formulation mga ka-farmers. Although there are many different fatty acids, poultry has a specific requirement for one, linoleic acid. So it must be included in the diet.
Linoleic acid is considered an essential fatty acid because poultry cannot generate it from their nutrients. Ito nga po ang sinasabi ko. Itong fatty acid pong ito, itong linoleic acid ay hindi na gagawa ng katawan ng manok. Kaya po dapat nating maisama ito sa ingredients ng ating feed mixing. Kasi pag hindi po natin naisama ang linoleic acid ay wala po siya, dahil hindi nga po siya na generate o hindi nagagawa ito ng katawan ng manok. Magiging incomplete po ang nutrients pagdating po sa fatty acid. Magiging sakitin po sila, magiging mahina ang kanilang immune system upang laban sa mga possible na sakit na dadapo sa kanila.